rejoice. Trembles at his voice. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all will see how great is our God. Welcome to hashtag BBF, hashtag blessed, beloved, and favored. How great is our God. Ayan, nandito na naman po tayo sa isang programa na nagsasabi sa inyo lagi na mahal na mahal na mahal na mahal po kayo ng ating Panginoong Jesus. At dito lang po yan sa 98.3 FM Smile Radio. Nang gusto kaming makita at mapakinggan via live streaming, punta lang po kayo www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Again, www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Binabati po natin lahat ng ating mga listeners ngayong gabi. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa hashtag BBF, ang inyong hashtag, ano man ang status nyo sa inyong buhay. Forever safe in the Savior's hands. You are more than words you say. Kaya kung nasan ka man ngayon, kapatid, stay tuned lang dahil sagot na namin ang Friday night kwentuhan, kantahan at tugtugan. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher. Your love, never ending. You are alive. At syempre sa lahat po ng gustong bumate, ayan, sa lahat ng inyong mga pabate, sa inyong prayer request, and sa inyong mga questions, text lang po kayo 0907-906-3452 para po sa Smart, and 0906-907-1316 para naman po sa Globe. Again,
Mali. 0907-906-3452 para po sa Smart and 0906-907-1316. Na-carried away. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, your love, never ending. Ayan, para sa ating mga listeners, stay tuned lang po kayo for more of Christian music. And for our next song, here's Written by Israel and New Breed. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is alive. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah.
Okay, muli binabati natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Angeles, Pampanga. Yan, si Tita Sin, si Charmaine, si Mami Helen, at si Kuya Pong. Ayan, happy listening ko sa inyo dyan. Again, for your questions and greetings, just text 0906-907-1316 for Globe and 0907-9063-4524 for Smart. Hello, good evening po. Sa lahat ng ating mga tagapakinig, this is Pastor Lynn Ruiz. Nagsasabi sa inyo, paulit-ulit, love na love na love na love po kayo ng ating Daddy Lord. Ayan, good evening po sa lahat ng nakikinig. Lalong-lalo na po sa ating mga kapatiran dyan po sa Lote, Puerto Rivas, lalong-lalo na kay Pretty Saria. At syempre, nakikinig din po yung mga kapatid natin dyan sa Sacramento, USA, Sacramento, California. Ayan, Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy and Sister Cora Yap, dealer of Salad Master. Thank you very much po. The whole congregation of the Rock Christian Fellowship, headed by Pastor Velmer and Sister Connie Masuecos. Thank you, Pastor, for the support. Mission team of TRCF, headed by Brother Boboyap. Music team of TRCF, headed by, Mission team of TRCF, headed by Brother Boboyap. Music team of TRCF, headed by Brother Rick and Sister Larry Mangera, with Brother Leo and Sister Marisa Suwan, Ezra Cortez, Nora and Benny Tapingo, Tony, Nukal, EJ, and Frances. Yan, Josie Evangelista, Janet, and Calvin Allen, Nukal family of Sacramento and Texas. Yan. At syempre, binabati ko rin ang aking napakagandang sister, Cynthia, and Charmaine, ang mami ko, Mami Helen, at yung auntie ko dyan sa Parang, si Auntie Puring Kanta, at sa lahat ng Kanta family sa Parang Bagak. At hello din kay Ate Annie Razon Piquet ng Bataan Homes, at sa aking napakagandang ninang Adeling Razon Torano ng Cocoa Beach, Florida. Hello din sa Magpantay family sa Munting Batangas, kay Konsehal Richard, Alice, Jeff, and Jam, kay Jimmy, kay Queen, kay Adrian, Kim, Jay, at Sed, Casey, and Kathy, kay Jack, Nika, Maika, Gio, Nante, Abel Magpantay in Abu Dhabi, Victor, Malu, Chuck, Bong, Maye, and Arjo, Evangelista and Alzate family in Munting Batangas, Mel Chris and Darwin Almario, Iya and Yana Valencia, Ate Ani Abelia, and all CHO staff. Yan. At syempre, yung ating pinakamamahal na dumadalaw sa atin ngayon, si Ate Sol at si Kuya Edmond Evangelista na padating po. Yan. At hello din kay Ate Mila, Ong King ko, at kay Aaron, yan, dyan sa Bukay. Hello! I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending.
Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Tunay pong napakabait ng Panginoon sa atin sa bawat araw, minuto, segundo ng ating mga buhay. Talagang patuloy niyang pinapadama at pinaparanas ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Kaya kung ikaw ngayon ay nakatune in sa Smile Radio sa mga oras na ito, mapalad ka sapagkat ang sabi ng Biblia, ang salita ng hari, pag ito'y naihasik, ito'y may kapangyarihan at hindi ito babalik ng walang kabuluhan. So magandang gabi po. Nawa po ang kagandahang loob ng Diyos ay mag-umapaw sa inyong mga tahanan, sa inyong mga buhay, at totoo magkaroon po ng breakthrough sa buhay natin. Marahil matagal nyo na pong ninanasa na magkaroon ng physical breakthrough, financial breakthrough, spiritual breakthrough. Ang mabuting balita po, ang magandang balita po ngayong gabi ay ito po hindi nyo po pinapangarap lang o abot tanaw lang, kundi sa magitan po ng inyong pakikinig ngayong gabi ng kanyang mga salita ay pwede niyo pong maranasan ang breakthrough sa buhay ninyo, lagpas pa. Kung kayo mag-asawa parang wala ng pag-asa, hindi na nanunumbalik yung pagmamahal nyo sa bawat isa, alam niyo po, makinig po ngayong gabi sapagkat ang aming pong inihahasik, ang aming pong sinasalita, ibinibigay po sa inyong mga tahanan, sa inyong pakikinig ay ang salita o mensahe ng buhay, mensahe na makapagbibigay po ng empowerment, makapagbibigay po ng transformasyon sa buhay ng bawat isa po sa atin sapagkat naniniwala po tayo na hindi po relihiyon ang anuman o sino man makapagliligtas o makapagpapabago sa buhay ng isang tao, kundi sa magitan po ng tamang pakikipag-ugnayan o tamang pakikipagrelasyon sa ating pong Panginoong Hesus sapagkat ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, siya po ay matagal nang naghahanap, hinahanap niya tayong mga nawawala at nais po niya tayong ibalik sa kanyang kawan upang kanyang alagaan, mahalin at kanya pong ampunin at patuloy na iparanas ang kanya pong pagmamahal sa atin. So sa gabi po na ito, bago po natin pakinggan ang kanyang buhay at makapangyarihang salita, ay tayo muna po ipanalangin po natin na ang binhi na mahasik sa ating pong mga espiritu o puso ay tumubo at mag-ugat at magkaroon po ng pagbabago sa ating pong mga buhay. Manalangin po tayo. Kung kayo po may karamdaman, ipatong po ninyo ang inyong mga kamay kung saan po kayo may sakit at manampalataya po kayo ng sabi ng Bible, sa magitan ng mga sugat at mga latay ni Jesus, tayo po ay magaling na. So ngayon pong gabi, manalangin po tayo, manampalataya po tayo sa Kanya na siya po ang Diyos na magpapagaling. Aming Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong tinapos na gawa sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Sapagkat lahat po ng inyong ginawa at tinapos, ito po ay para po sa amin. Upang kami po ibigyan ng buhay na ganap, buhay na kasyasya. Ganon din, Panginoon, nais po naming mamuhay na malakas, malusog, at magkaroon kami ng mahabang buhay. Kaya kami po ay nananalangin ngayong gabi na ang sino man nakikinig na may sakit, na nasa mga hospital, na nakahiga sa kanilang mga tahanan, Panginoon, abutin mo po sila, pagalingin mo po sila, at dinideklara po namin, Panginoon, sa magitan po na makapangyarihang dugo ni Jesus, nagdideklara po kami, nagsasalita po kami ng kagalingan sa bawat isa po sa kanila. By the power of the blood of Jesus, I plead the blood of Jesus sa lahat ng mga tao na nasa banig ng karamdaman, na kayo ay pagalingin ng Panginoon sapagkat 2,000 years ago ang kagalingan ay pinagkaloob na po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang maparangalan. Ang pangalan mo lamang ang aming itinataas sa aming pong kalagitnaan sa gabi po na ito. Salamat po. Pagharian niyo po ang bawat puso, sakupin niyo po ang bawat puso ng lahat po ng mga nakikinig sa gabi po na ito sa kanilang tahanan. Pagpalay mo po sila, tulungan mo po sila, ipagkaloob mo po lahat po ng kanilang po mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. 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 Okay, praise God. Hallelujah. Okay, so purihin ang Panginoon at tayo po'y magpatuloy. Paulit-ulit niyo pong naririnig sa amin na ang pananampalataya ay nanggagaling, nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Kaya po kung kayo po'y nakikinig ngayong gabi at wala kayong faith,
Don't worry mga kapatid, huwag kayong mag-alala, relax ka lang. Faith comes. Yung pananampalataya darating as long as bukas ang puso mo, bukas ang pandinig mo, bukas ang espiritu mo na makinig sa kanyang salita. Ang sabi ng Bible, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kapag nabuksan ng pananampalataya ang puso mo, ang espiritu mo, sasakupin nito ang iyong pag-iisip, ang iyong pananaw, ang iyong puso, at dahil doon, lahat ng mga himala, lahat ng mga breakthrough na ninanais mo na matagal na sa buhay mo, sa gabing ito, pwede mong maranasan sa oras po na ito. Amen. Amen So po. kung kayo'y nakahanda na, kami nakahanda na, at salamat sa Panginoon sa ating mga bisita. Praise God. Praise from California. Napakabait ng Panginoon sa atin sapagkat dati-rati binabati lamang natin sila. Ngayon ay sila'y kapiling na po natin sa loob ng isang buwan. Sila po'y nakasama natin. Salamat sa Panginoon. So siguro mamaya after ng mensahe, pakinggan po natin sila magsalita. Lalo tigit si Kuya Edmond, alam ko po na marami po yung mga mensahe na nakaibak sa kanyang mga puso. Sa kanyang puso. So sa gabing ito ay ako yan, Dana. So tawagin po natin ang ating kamanggagawa, ang ating kapatid upang ipakilala ko po sa inyo upang mag-share ng mga salita ng Panginoon sa ating po kalagitnaan. Tawagin natin si Brother Steele Katangay. Praise God. Salamat po, Pastor. At Amen. thank you po at patuloy niyo akong iniimbitahan dito na mag-share ng magandang balita na Amen. galing sa Biblia po. Ayan. So, ngayong gabi po, Pastor, gusto ko pong i-share sa kanila ang pamagat po ng ating pag-aaralan is when the day God crossed His hands. So, ng araw na i-cross ng Panginoon ang kanyang mga kamay. Pastor, ikaw po ba? Ayan, may malat po ako pero anyway, ang mahalaga Okay lang po yan. rito, ang message natin. Pastor, naranasan niyo na po bang pagbintangan? Oo, nung bata ako at talagang mahirap yon. Opo, Napakasama sa kalooban, ano? lalo na kung Pagbintangan ka hindi na mong hindi ginawa. mo Opo. oo. Pero sa isang banda, sa kabaliktaran, masarap din po siguro yung mapagbintangan ka sa mabuting paraan na Aha. binigay sa yung credit, pero sa totoo lang, hindi mo naman ginawa talaga o pinaghirapan. So, ang buong storya po natin, mga kapatid, kung may mga Biblia po kayo, ay matatagpuan sa Genesis 48. Genesis 48, basahin po natin yung mga sunod-sunod na verse. Ito po yung storya ni Ephraim at ni Manasseh. So, sabi po sa verse 1, Genesis 48 verse 1, sometime after this, Joseph was told, your father is weaker, so he set out his two sons, Manasseh and Ephraim. Pastor, isang araw na dumating sa punto ng buhay ni Joseph na yung tatay niyang si Jacob ay mahinang-mahina na at sinamantala niya ang pagkakataon, binitbit niya yung kanyang dalawang anak na si Manasseh at Ephraim. Pastor, sa mga Israelita, big deal po kung ikaw ay panganay. Yeah. Dahil ikaw po ang tatanggap na tinatawag na double portion blessing. Yan. So ito po yung inaabangan ng bawat panganay na kung saan dumating sila sa punto ng buhay nila na ibibigay na sa kanila yung tinatawag na double portion blessing. Si Manasseh po ang panganay at si Ephraim, kahit anong gawin niya, hindi siya makakakuha ng double portion blessing dahil pinanganak siya sa maling oras at maling paraan dahil ang kuya niya dapat ang magkakamit nito. Sa verse 2 po, sabi rito, when Jacob was told, your son Joseph come to you, Israel summoned his strength and sat up in bed. Yan. So dumating na po sila sa bahay ng kanilang lolo, si Jacob. And nung nabalitaan ni Jacob na nandyan yung kanyang anak, kasama ng dalawang apo, ang ginawa niya, inipon niya yung natitira niyang lakas at tumayo sa kanyang hinihigaan. Pastor, naalala ko yung panahon na si Jacob at si Esau yung blinebless ng kanilang tatay, kanyang lolo, no? Na kung saan dahil walang karapatan si Jacob, dahil bunso siya, at tanging kay Esau lang blessings. Anong ginawa niya, Pastor? Binenta niya Opo. ang kanyang pagkapanganay sa Para magitan ng gumawa siya ng paraan pagkain, para no? makuha niya yung blessings na yun. Oo. Hindi talaga kanya, pero kinuha niya yung niya. blessing na yun. So, ngayong pagkakataong ito, siya naman ngayon ang magagawad ng blessing Oo. sa kanyang dalawang apo. Genesis 48 verse
8 to 9, when Israel saw Joseph's sons, he said, "Who are these?" Verse 9, and Joseph said to his father, "They are my sons. God has given me here." So Jacob said, "Bring them to me, and I will bless them." So sabi ni Joseph, "Sige, palapitin mo sa kanila, matanda na ako, at ngayon, i-bless ko ang dalawang iyan." So pastor, ang event na to is para kay Manasseh. Yeah. Ang event na to ay para sa firstborn. Kumbaga si Ephraim dito is parang formality lang na sinama ng kanyang ama. Dahil ang event na to is para doon sa kanyang panganay na anak. Pastor, ibinigay ko nga po example yung tuwing Pasko, pagka yung inaanak mo may kasamang bata, bibigyan mo ng aginaldo yung inaanak mo, then yung kasama niya, although hindi mo pinagandaan, bibigyan mo ng 20 pesos or 5 pesos para masabi mo lang na nandun siya. So, ang event na to is para kay Manasseh, at si Ephraim, wala po siyang kinalaman dito. Verse 10, "Now his eyesight was poor because of old age. He could hardly see. Joseph brought them him, and he kissed and embraced them." So, dahil masabi po sa verse, malabo na masyado ang mata nitong si lolo nila, ang ginawa ni Joseph is dinala niya yung kanyang dalawang anak. Verse 13, "Then Joseph took them both with his right hand, Ephraim toward Israel's left, and with his left hand, Manasseh toward Israel's right." So dahil malabo yung mata ni Jacob, ang ginawa ni Israel, kinuha niya yung panganay at inilagay niya sa kanan. And then kinuha niya yung mas bata at inilagay doon sa kaliwa. Dahil ang blessings talaga na nasa kanan, para doon sa panganay. So ito na yung moment na kung saan hinihintay ni Joseph, hinihintay ng isang batang Hudyo ang pangyayari na igawad sa kanya yung blessings na yun. Nakikita ko si Joseph na tumataas ang blood pressure, ang tibok ng puso niya, dahil bago mamatay yung kanyang tatay, may gagawad niya yung blessings sa kanyang panganay na anak. At nakita po natin yung resulta sa buhay ni Jacob nung siyang nakakuha ng blessing. Talagang all of his life, masagana siya. And then sa pagkakataong ito, inilapit ni Joseph yung panganay niya sa kanang kamay niya, and then yung bunso sa kaliwang kamay. Pero Genesis 48, verse 14, "But Israel stretched out his right hand and put it on the hand of Ephraim the younger, and crossing his hands, put his left on Manasseh's head, although Manasseh was his firstborn." So, imbis na inilagay ni Joseph sa tamang posisyon ng mga bata sa tamang kamay, ang ginawa po ni Israel, krinos niya yung kanyang kamay. So, yung blessing napunta sa hindi deserving. Yung blessing na para sa panganay, napunta sa isang bata na wala mang kinalaman doon sa event na yon. So, nagimbal si Joseph sa kanya nakita. Sabi niya, hindi tama to. Hindi to ang sinasabi ng isip ko. Hindi to tama. Hindi sinasabi ng culture natin. Hindi sinasabi ng tradition natin. Lahat ng ito ay puro kamalian. So, ang ginawa niya sa verse 17, "When Joseph saw that the father had placed his right hand on Ephraim's head, he thought it was a mistake and took his father's hand to move it from Ephraim's head to Manasseh." So, sa kalagitnaan ng seremonya, habang blinebless ni Joseph yung kanyang anak na nagkakross ang kamay, ang ginawa daw ni Joseph, kinukuha niya yung kanang kamay at pilit itinatapat doon sa ulo ng mas deserving niyang anak. Pero ang sabi po ng kanyang tatay sa verse 13, Joseph said to his father, "Not that way, my father. This one is the firstborn. Put your right hand on his head." So maraming mga tao, feeling nila hindi sila deserve i-bless. Feeling nila hindi sila karapat-dapat tumanggap ng kahit na anong mabubuting bagay, dahil alam nila sa sarili nila kung sino sila. So yung storya pong ito, ganun ang naiisip ni Joseph na, "Dad, mali ito. Mali ang ginagawa mo." Ang ginawa niya, hinawakan niya maigpit yung kamay ng tatay niya at pilit niyang inililipat doon sa mas deserving na bata. Pero napakaganda po ng Genesis 48 verse 19, "But his father refused and said, 'I know, my son, I know.'" Nang ngumiti lang yung kanyang tatay at ngumiti at sinabi, "Joseph, alam ko." So siguro po ay may pinakitang maganda bago mamatay si God
kay Israel noong mga panahong yan, na kung saan sa istorya niya, kakapulutan po nating mga New Testament believer, ang istoryang ito, na parang dito nakabuod yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Sabi dito, the blessing should be for the firstborn, and Ephraim can do nothing about it. So, 2,000 years ago, Pastor, lumakad si Jesus sa mundong ito. Sabi sa Colossians 1 verse 15, Christ is the visible representation of the invisible God, the firstborn and Lord of all creation. Ngayon itong firstborn na ito na si Jesus, Pastor, namuhay in accordance to the law, na tinupad niya yung buong kasulatan, na hindi nagkamali, na hindi nagkasala, na hindi nakakita ng kamalian. Siya ang firstborn, siya ang tumupad sa lahat ng utos, at siya lang ang deserving sa lahat ng blessing. Si Jesus lang ang deserving sa lahat ng blessing. Tayo, kahit anong gawin natin, hindi tayo deserving sa blessing. Para tayong si Ephraim, na pinanganak tayo sa kasalanan dahil kay Adan. But thank God for our Manasseh. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Pastor, sa krus, imbis na i-bless niya si Jesus, imbis na i-curse niya tayo, ang ginawa niya doon sa krus is krinos niya yung kamay, kung saan yung mga blessings na para kay Jesus ay inilagay niya sa atin. And then yung curse naman, dahil sa resulta ng pagkakamali natin, is inilagay niya kay Jesus. Sa cross, Pastor, kung paanong krinos ni Israel yung kanyang kamay, ganun krinos ng Diyos ang ating mga kamay. Na kung saan yung kung ano dapat para sa atin, inilagay niya sa katawan ni Kristo. And ano naman ang dapat na para kay Kristo? So, inilagay niya para sa atin. So, ito po ay hindi dahil mabait tayo. Ito po ay hindi dahil masunurin tayo, bagkus kabaliktaran pa nga po, Pastor. Tayo ay hindi deserving sa kahit na anong blessing. Tayo ang deserve natin is mamatay sa hell. Pero sa bundok ng Kalbaryo, krinos ng Diyos yung kanyang kamay. Na-imagine ko, Pastor, kung meron man kumwestiyon sa kanya na angel, God, hindi mo ba nakikita na si Jesus ng mga pagkakataong ngayon? Hindi mo ba nakikita na yung anak mo nandun sa krus at makikita na ng buhay? Naniniwala po ako yung sagot ni Israel kay Joseph, ganun din ang isasagot ni God. Sasabihin niya, I know. So merong makapangyarihang mensahe po dito na pinapakita sa atin, ano po, na merong mapagmahal na Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak na walang kasalanan, na ginawa niyang kasalanan para tayo namang makasalanan ay maging katuwiran sa harap niya. Amen. 3 lesson lang, Pastor, ang gusto ko ihatid sa kwentong yan. Una, when God crossed His hands, He chose to love the unlovable. No? Nung krinos ng Panginoon, ng Diyos, ang kamay niya, pinili niyang mahalin, pinili niyang ibigin ang hindi kaibig-ibig. Sabi sa John 18 verse 39 to 40, makikita po natin dito ang storya ni Barabas at ni Jesus. Sabi ng Roman Emperor, sino ang gusto niyong palayain ko? Si Barabas ba o si Jesus? And then namili yung mga tao na sabi nila, gusto namin palayain mo si Barabas at ipako sa krus. So naisip ko kung nandun ako, bakit ganun yung mga tao ngayon? Di ba nila pinili si Jesus na nagpagaling lang? Si Jesus na nagbuhay ng mga patay? Si Jesus na nagpakain ng mga nagugutom, nagpalakad ng mga lumpo, nagpakita ng mga bulag? Bakit nila pipiliin si Barabas? And then naisip ko, hindi yung mga tao ang namili kay Barabas. Piniling buhayin ng Diyos si Barabas at mamatay si Kristo para ipakita na pinipili kong mahalin ang hindi ka mahal-mahal, iniibig ko ang hindi makakaibig-ibig. At ang kapalit nito, ang buhay ng aking anak. When God crossed His hands, He chose to love the unlovable. Pangalawa, He chose to qualify the disqualified. Pastor, maraming mga tao, ang tingin nila sa sarili nila is hindi sila qualified. Minsan ayaw nilang humiling kay God, ayaw nilang lumapit kay God, pero feeling nila hindi sila qualified. Ano po? Ayaw nilang humiling ng kagalingan, dahil feeling nila hindi sila qualified. Sabi po sa Romans 5:16, and the result of God's gracious gift is very different from the result of one man's sin.
For Adam's sin led to condemnation, but God's free gift leads to our being made right with God, even though we are guilty of many sins. Pastor, sa lahat ng nakakarinig ng telecast natin na ito, ng voicecast, so gusto pong sabihin sa inyo na ginawa tayong right with God, bagaman guilty tayo. Sabi, ang resulta daw po nito ay hindi katulad ng resulta ng kay Adam na nag-lead sa condemnation, kundi ang kabaitan ng Diyos ay nag-lead sa atin sa pagiging tama sa harapan ng Panginoon. Huwag niyo pong tignan ang sarili niyo. Huwag niyo pong i-base ang worth niyo sa sarili niyo, kundi i-base niyo doon sa krus sa ginawa ni Kristo para sa atin. Bilang panguli, Pastor, He chose to justify the unjust. When God crossed His hands, He chose to justify the unjust. Romans 5:18, therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift come upon all men unto justification of life. Amen. Nang dahil sa righteousness ni Kristo, yung free gift of righteousness nakuha ng mga tao papunta sa justification of life. So hindi mahalaga yung righteousness natin, lalong hindi mahalaga yung kasalanan natin. Ang mahalaga dito is yung righteousness ni Christ na ibinigay sa atin, yung kasalanan natin na kinuha ni Jesus at inilagay doon sa krus. Sabi po sa Romans 8:37 to 39, makikita po natin dito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mo na may aalis sa mga tumanggap dito. Sabi, no, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. Pastor, ganito tayo kalab ng Panginoon, na handa niyang ibigay ang lahat. Na hindi niya lamang sinabing, mahal kita, kundi ang ginawa niya, bumaba siya rito sa katauhan ni Kristo at namatay at kinuha ang lahat ng curses at naging curse pa mismo para tayo ang tumanggap ng double portion blessing na ito. Na bagaman hindi tayo deserving, na bagaman itsakwera lang tayo sa kwento, ang ginawa ng Diyos is krinos na yung kanyang kamay, ang curse napunta kay Jesus at ang blessings ay napunta sa bawat taong maniniwala at tatanggap ng pag-ibig niyang ito. So nung krinos ng Panginoon ang kamay niya, He chose to love the unlovable. He chose to qualify the disqualified. And He chose to justify the unjust. So napakagandang balita naman, ano Pastor, na meron palang Diyos. Napakasarap mabuhay kung iniisip mo na meron kang Daddy Lord na ganyan ka mahal. Amen. So that's grace. Ang ibig sabihin po noon ay grace. Tama po. Ang ibig sabihin ay undeserved, unearned, and unmerited favor of God. Na kung saan, talaga pong sa kabila ng hindi tayo nakaabot sa kanyang pamantayan, hindi tayo karapat-dapat, hindi mo kailangan mag-earn ng merit o merito to earn favor from God. Ang kailangan mo lang palang gawin ay only to believe, manampalataya at maniwala. And that's grace, mga kapatid. So, ang maganda, sabi ng Bible, John 1:17, yung law ay sabi doon yung batas ay ibinigay, was given, the law was given But grace came through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Jesus is the embodiment and personification of grace. Talagang makikita mo sa kanya yung kanyang katauhan, punong-puno ng habag, punong-puno ng pagmamahal, at punong-puno po ng awa. So napaganda po ng itinuro ni Brother Steele. Ito po'y patunay lamang na huwag mong isipin na marumi ka, may pangit kang past, hindi ka karapat-dapat sa blessing. No.
Kapag naniwala ka ngayong gabi, yung blessing na yon ay mapapasa iyo. Yung favor na yon mapapasa iyo. Yung righteousness na yon tatanggapin mo ngayong gabi. Sabi nga niya kanina, dahil hindi ito yung righteousness na iyong pinagtrabahuan. Hindi ito yung righteousness na iyong pinagpagalan. Kundi ito yung righteousness na tinrabaho, effortless, wala kang ka-effort, siya yung nagtrabaho at in-input niya sa atin yung kanyang righteousness sapagkat yung righteousness na ito ay galing sa kanya, hindi galing sa atin. Amen. Kaya hindi mo pwedeng pagmalaki na kaya ka naging righteous dahil sa mga effort natin, dahil sa iyong mga ginagawa, dahil sa iyong mga pagtulong, sakripisyo, hindi po. Dahil po, kaya ka naging righteous dahil po sa kagandahang loob ng ating pong Panginoong Hesus. Dahil po sa kanyang tinapos na gawa. Napakaganda, kapatid, ano? Naalala ko lang, sabi mo nga kanina, nung i-cross ni Lord, nung si Jesus ay nabayubay sa cross ng Calvary, talagang yung cursed, kinuha niya, nalipat sa kanya, napunta sa kanya. Yung curse of the law, yung curse of sickness, yung sumpa ng karamdaman, sumpa ng kamatayan, sumpa ng kahirapan, at lahat ng mga sumpa, lahat ng mga kasalanan ay napunta sa kanya. Napunta sa kanya, pati kasalanan. Na dapat lahat. sa atin. Oo, na dapat sa atin. Ano ba naman ang kinalaman niya? Tayo, kaya nga, Brad, sa Under the Old Covenant, di ba? May practice doon, at ito isang magandang picture ng ating Panginoong Hesus. Di ba, under the Old Covenant, kapag ang isang tao nagkasala, di ba, nag-o-offer siya ng burnt offering, yung hayop, halimbawa lamb, at tapos nakatunghay doon yung high priest. Pagkatapos yung nagkasala ay ipapatong niya yung kanyang kamay doon sa hayop. Sa walang muwang na hayop. Ano purpose doon? Para lahat ng kanyang kasalanan, lipat doon sa... para lahat ng sin ng makasalanan na yon ay malipat doon sa lamb. And then yung lamb papatayin para yung... Oo. So ngayon, pagkalis ng kamay mo, ibig sabihin, wala ka ng kasalanan. Righteous ka. Ang lahat ng sin mo nalipat doon sa lamb. Yang sabi ng Bible, siya yung kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So nalipat sa kanya. So doon pa lang sa Old Covenant, pinapakita ng shadow na iyon na si Jesus nire-represent ng lamb. He took away all our sins and punishment. We deserve hell. We deserve punishment. Sabi mo nga kanina, deserving tayo doon, pero praise God, sa pamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, mas ang deserve natin ngayon ay mabuhay sa biyaya ng pagpapala ng ating Panginoon. Pastor, gusto ko lang i-share yung hindi lamang nalipat kay Jesus yung curse, pero yung blessing na kay Jesus dapat nailipat naman sa atin. Parang parang wala ka nang masabi na Amen. Kaya nga tawag doon ng Bible ay divine exchange. Dakilang palitan. Lahat ng pangit natin nalipat sa Kanya. Lahat naman na maganda sa Kanya napunta sa atin. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? As He is, so are we in this world. Kung ano siya, kung sino siya, yun din tayo. Why? Kasi yung pinakamaganda niya, yung kagandahan niya, yung kabutihan niya, yung kahabagan niya, yung pagmamahal niya, yung kaningningan niya, yung glory niya, napunta sa atin. Ngayon, yung kasalanan mo, kahinaan mo, sumpa mo, kinuha niya para mabuhay kang matagumpay at malaya. Hindi dahil mabait tayo, kundi dahil mabait ang dahil ating sa Kanya. Hindi dahil mabuti ka, kundi mabuti siya. Okay? Hindi dahil mabait ka, kundi mabait siya. Actually, kahit masama ka Oo. At yung pag-ibig na yun ang magbabago sa buhay mo. Oo. Kaya nga, di ba, bakit niya, tanong ito ng marami, bakit niya sinabing, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bago siya malagutan ng hininga. Di ba? Sabi niya, Diyos ko. Samantalang, nung una, sinabi niya, Ama ko. Pero ito, sabi niya, Diyos ko. Nung una, ina-address niya yung God bilang kanyang Ama. Pero ito, Diyos ko. Kumbaga, ibig sabihin lang nun, mga kapatid, nung time po na yon kasi, nang dahil sa sin natin, na-transfer na sa Kanya, and God is holy,
Kumbaga, hindi ho niya matingnan halos ang kanyang bugtong na anak dahil lahat ng kasalanan nun ay i-charge na sa kanyang katawan. Nawalay siya sa kanyang tatay. Kaya inaddress niya ngayon yung tatay niya na Diyos ko, Diyos ko. Pastor, may bakit nabasa mo ako akong quote pinabayaan?" doon no? Oo. Sabi niya, God turned His back from Jesus at the cross so He can turn His front to you. Amen. So, tinalikuran niya si Jesus Yes. para, kasi sabi ang kasalanan na naghahati sa atin ng Diyos. Oo. Pero dahil tinalikuran niya si Jesus ng panahon yun, ngayon sa panahon ito, Amen. close to close ang relationship natin. Kaya nga may paanyaya ang Lord sa Book of Hebrew. Sabi niya, come boldly. Yes. Huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Sapagkat pag lumapit ka sa akin, ang tatanggapin mo ay habag at mayamang biyaya. Amen? Kaya nga, yung invitation ngayon nasa atin, inimbitahan niya tayo. Kasi bukas na eh. Tama. Nahati na yung tabing. Nung sumigaw siyang, it is finished, tapos na, nahati ang tabing sa templo, ibig sabihin nun, anyone pwede nang lumapit sa kanya. Amen. At hindi, sa paglapit mo, tama ka, hindi kanya tatalikuran, kundi talagang lalapitan kanya. Hindi kanya tatalikuran. At tandaan nyo ito mga kapatid, kahit po kailan, kahit ano ka man, kahit anong nangyari, si Lord hindi na siya kailanman magagalit sa iyo. Amen. Kasi lahat po ng galit ng Diyos, ibinuhos na, i-charge, sinimot, ibinuhos lahat ng galit ng Diyos sa katawan ng kanyang anak na pinakamamahal. So, paano siya magagalit sa iyo ngayon? Kaya ngayon, dahil yung galit, binuhos na, wala na. Ang tingin sa iyo ngayon ng Diyos ay kanyang pinakamamahal din. Amen? So, praise God. Salamat still. Tayo ay na-empower, na-enlighten sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Praise God. So, gusto ko po kayo ipag-pray. Aming Amang sumasalangit, salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa iyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil po sa iyong ginawa, kami ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kami ay nagkaroon ng pag-asa. Kami nakalaya. Kami naligtas. Kami ngayon ay hindi na under condemnation, kundi kami nabubuhay hindi na under guilt, kundi under grace, na kung saan, Panginoon, pinalaya mo kami sa ilalim ng iyong pagmamahal. Salamat po, patuloy niyo pong sinasakop, pinag-aharian ang aming po mga buhay. Pinagpala niyo po kami, Panginoon, sa gabi po na ito. Purihin po kayo, lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian. Ikaw lamang po, Panginoon, ang bukod tanging tumanggap ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so praise God. Napakabuti ng Panginoon. Ngayon po gabi ay ating pong tawagin ng ating mga kapatid para po sila po ay bumati sa inyo at marinig ninyo naman po kanilang mga ginintuang tinig. Sila po yung ating pinakamamahal na mga kapatid na walang sawang nananalangin at kundi po kaya po nakapagpapatuloy ang ministeryong ito ng radio ministry na parang nung unang panahon, 2 years ago, ito po'y pangarap lang. Ito po'y parang pinag-uusapan lang pero nagkaroon po ito ng katuparan. At happy anniversary sa ating lahat. Dahil ika-2 taon na po natin na nagpo-broadcast sa radio at marami mga feedback na sila po'y napagpala. So gusto ko po silang tawagin para sila po ay bumati po sa inyong lahat at magbigay po ng mga nakaka-encourage po ng mga salita sa inyong lahat. Tawagin po natin ang prinsesa ng Panginoon, si Ate Sol, at mamaya yung hari, kanyang prinsipe, Kuya Edmond, amen. At kumusta ba yung ating kaldereta kambing? Mamaya siguro malatin yan. Okay, Ate Sol, halika po. Amen. Magandang gabi po ulit sa ating lahat na nakikinig sa ating broadcast ngayong gabi. So, ako po ay live na backbati pero may konti po ako. Amen. Hello po sa aming mga kapatid, sa ating mga kapatid sa Sacramento. Parating na po kami. Hello po sa Healthy Cooking Solutions of Sacramento, sa pangunguna po ni Ninong Buboy and Korea. Yan.
And then, yung whole congregation po ng The Rock Christian Fellowship, kita-kita na po tayo sa Sunday. Amen. Headed po ni Pastor Delmer Masuecos at saka po yung kanyang beloved wife na si Sister Connie. And then, yun pong aming mission team na headed po ni Ninong Bubuyap. Yan. Siya din po yung leader ng mission team. And thank you very, very much po dahil sa support. Thank you po. Bibigay nyo po sa BBF team. Yes, salamat. Thank you po. Pinapahatid po nila yung kanilang taus-pusong pasasalamat sa inyong tulong, sa inyong support. Yan. And sa music team, kay Brother Rick, Sister Larry, sa Sunday, tayo na uli, sama-sama na tayo uli, kay Brother Leo, Sister Marisa, kay Malu, at kay Ezra, kay Tony, and kay Nora, at saka kay Benny. Yan. And kay Janet, and kay Josie, and kay Janet, and Calvin Allen. Glory Jean na, hindi na Janet. And then sa local family of Sacramento and Texas, kay Linda at kay Boyet na nakapiling namin sa La Union. Enjoy po kami kasama. Enjoy our fellowship. Yan, at saka yung fellowship natin sa Las Casas. Thank you very much. Yan, and then yung aming family sa Munting Batangas, yung aming mga pamangkin, yung aking mga kapatid na naandun, kay Grace at Estelle na narito. And kanina pa? CHO. Yung aking mga friends sa CHO, bye-bye. See you ulit. Kita-kita na sa December. Kita-kita tayo ulit in Jesus' name. We agree. Yan. So, andito po yung aking better half para po siya'y bumati din. And masyado po, nakaka-bless po yung mensahe natin ngayong gabi. Na tunay na pag nalaman mo kung gaano kakalab ni Lord. Amen. Wala ka nang hahanapin pa. Kasi yun yung mag-i-empower sa'yo. Yes. Amen. At kapag nalaman mo yon, narinig mo yung message na yon, hindi ka na magiging bitter kapag February, no? Kasi punong-puno ka ng pagmamahal. Yeah, love month. Yan. Oo. Meron isang Lord na ganun tayo ka-love. Yes. Yan po. So, ito na po yung aking Poging prinsipe. pinaka-poging prinsipe. Yeah. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat at salamat po sa mainit na muling na pagtanggap ninyo sa amin, Pastor at Pastora, at kami po ay nagagalak at naway konting panahon lang ng ating pinagsasama-sama bitin nga raw, sabi ni Prinsesa, but masarap itong ating ginagawa na para sa Panginoon, at sana ipagpatuloy natin lahat itong ating gawain, at para sa ganon mabigyan din natin ng katuparan ng salita ng Panginoon na ating pahayag ang kanyang mga banal na salita sa mga kapatiran natin. So salamat at itong radio station na ito ay nakakapagbigay ng ginhawa sa mga kapatiran na nakikinig. So, salamat po, Panginoon. At dahil din po yan sa tulong ninyo at tulong ng mga kapatid natin dyan sa Sacramento, California. Yan. Thank you po sa inyong lahat dyan. Sa lahat po ng aming mga kapatid na sumusuporta sa ating program at sa iba pa pong ministry ng BBF. Nako, ang Lord po ang magbibigay sa inyo ng bountiful, abundant harvest. Amen. Yes. At syempre, binabati natin si Nanay Lucy dyan sa Lote, sina Belen, Mercy, Ate Maria at ang kanyang mga anak, sina Kuya Junior, Ate Nora, at Pretty Saria, syempre, hindi natin pwedeng makalimutan. At
Advance happy birthday kay Ate Sol sa February 27. Happy birthday. At advance happy birthday na rin kay Kuya Edmond March. Ayan, babatiin din namin kayo on air sa mga susunod na panahon. Ayan, at thank you very much din po sa fellowship with Sister Linda and Brother Boyet. Na-enjoy po namin. Thank you. At nawa magbalik po kayo ulit. Ayan. Sayaw tayo, sayawin tayo, sayaw tayo. Binabati ko pa pala si Francis. Bahay ngayon ang Bon voyage. Delikat. Alam ko na kasama mo ang ating Amen. pag-alis mamaya. Amen. Ingatan kayo ng Lord. You are protected sa inyong biyahe mamayang gabi at mamimiss namin kayo. Bumalik din kayo sa December. Amen, amen. Wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. At syempre, pinapasalamatan natin ang napakagwapo nating speaker tonight. Napakaganda ng kanyang senior kay si Pastor Steele. Yan, Pastor Steele. Wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, Madlang people! Wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Nakakahawa ang tempo. Ayaw babalik lang. Sayawin tayo. Extend ko ang vacation ko. So, Alam ko kung nalungkot kayo, pero nag-enjoy po kami kasama sila, pahiram lang. Sa December po ulit. Ayan, happy second anniversary po mga ka-hashtag BBF. 2 years na po tayo. 2 years na din po tayong pinoprovide ng Lord para magpatuloy ang ministeryong ito. At aking pong dalangin na yung lahat po ng mga ginamit para sa program na ito at sa ibang ministry ng BBF ay patuloy na umapong sa pagpapala. Yung manifestation ng glory ng Lord ay maranasan ng sa gayon ay lalo ding mag-umapaw ang biyaya sa BBF. Ayan. Hallelujah. Gave me courage to believe. Salamat po sa inyo pang pakikinig sa ating program, hashtag BBF, hashtag blessed, beloved, and favored. This is every Friday, 7 p.m., only here at 98.3 FM, Smile Radio. At muli po, kung meron po kayong prayer requests, suggestions, comments, or meron kayong mga questions, pwede nyo po kaming i-text sa 0907-906-3452 or 0906-907-1316. Ulitin ko po, 0906-907-1316. So, tawag lang po kayo, text kayo, at inaaniyahan din po namin kayo sa aming gawain every Sunday, 9:30 a.m. sa 3rd floor po ng SHP Building 2, Don Manuel Banson Avenue, Balanga City, sa taas po ng PS Bank, tapat po ng China Bank. See you there, and we will have our usual word celebration every Sunday. At kapag ka po papasok kayo sa church na ito para po kayong pumasok sa isang pamilya. Yan, come in, let's have fun, and let's enjoy the love of family inside the church. Yun. So, welcome po kayong lahat. Maraming salamat
po, lagi niyo pong tatandaan. Love na love na love na love na love po tayo ng ating Daddy Lord noon, ngayon at magpakailanman. Hindi titigil, hindi kukupas, at lalong hindi mapapagod na mahalin ka kahit sa panahong tumigil kang maniwalang love na love ka niya. Maging sino ka man. Ayan, at ugaliin po nating makinig sa ating program, #BBF. At pinasasalamatan ko nga po pala si Tatay Ed at si Nanay Evelyn na nandito kasama natin, hindi na nakabate. At syempre, hello sa parating na si Mami Gigi. Ayan, si GCEE. Ayan, ingat. Ugaliin po namin makinig sa ating program, #BBF, #blessed, beloved, and favored. Dahil sa #BBF, sigurado kang